Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa loob ng 3 linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa mga viewers, mga followers and supporters of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga members ng 1000 Club of St. Anthony, samahang bukas palad ni San Antonio ng Padua, at kayo pong lahat ng tumutulong sa amin, nakikilala man o hindi man kayo nababanggit sa inyong mga pangalan, alam po ng Diyos ang tulong na inyong ipagkakaloob sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. The God who cannot be outdone in goodness and generosity. Patuloy po nating ipanalangin ng isa't isa. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. At muli, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Huwebes, sa loob ng 3 linggo sa panahon ng Kwaresma, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa 11 kabanata, mga talata 15 hanggang 26. Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay, The Power of Evil is Nothing Compared to the Power of God. Totoo naman po, walang lakas at kapangyarihan higit pa sa lakas at kapangyarihang taglay ng Diyos. Kaya ang mga masamang espiritu sumusuko sa salita pa lang ng ating Panginoon. Wala silang panama sa lakas na taglay ni Jesus sapagkat ito'y kapangyarihan na galing sa Diyos. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? And preaching on this gospel reading, Pope Francis once said, Jesus came to destroy the devil, to give us the freedom from the enslavement of the devil and the power that the devil has over us. There is a battle where salvation is at play, eternal salvation of all of us. Kaya, kailangan natin ng Diyos. Hindi natin kaya ang laban kapag wala tayong kakamping Diyos. Sapagkat may kapangyarihan din po ang demonyo na higit sa ating kapangyarihan. Pero kapag ang Diyos ay nasa panig natin, walang panama ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. And so we must always be on guard against the deceit and the seduction of the devil. Pope Francis once said, if you do not guard yourself, he, na walang iba kundi ang devil, who is stronger than you, will come to take you away from God. Kaya kapag hindi tayo nag-ingat, kapag hindi natin binantayan ang ating sarili, agawin po tayo ng demonyo mula sa kamay ng Diyos. Sa pagninilay na ito, there are 3 things that we must remember. Una, Jesus never tolerates whatever is evil. Hindi po kinukonsente ni Jesus ang mga gumagawa ng masama. Hindi niya tinotolerate ang kasamang iniasik ng demonyo.
kasamaan. Malinaw sa atin na ang demonyo ay hindi natin kakampi kahit kailan. Kaaway natin ang kaaway din ng Diyos. At ano po ang assurance sa atin? No matter how hard the devil tries, he will never win against you. For as long as you fight him with the God who is within you. Ganda, no? Labanan natin ang demonyo sa tulong ng Diyos na laging sumasa atin sapagkat siya ang Emmanuel, the God who is always with us. The power of evil around you is nothing compared to the power of God that is always within you. Kaya ulitin ko po, the power of evil is nothing compared to the power of God. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang ang iyong kaaway, ang demonyo, ay maharap namin at mapagtagumpayan. Walang lakas na nakahigit pa sa iyong lakas kapangyarihan. Kaya't akayin mo kaming lagi, patubayan at tulungan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan sa mga nais pong tumulong sa aming scholarship program. Meron po tayong 46 scholars mula po sa elementary hanggang college, dito po sa Pambansang Dambana at San Antonio ng Padua. And we're planning to accommodate more scholars para mas marami tayong matulungan. At nangangailangan po ito ng talagang patuloy na pondo sapagkat every month we are spending more than 60,000 for this project. At kung magka-college na po ang marami, darating ang panahon, mas lalaki pa po ang gastos natin. Anumang halaga po na inyong magkakalob sa amin, labas namin pasasalamatan. So March 16 po, 4th anniversary ng Daily Gospel Reflection. Patuloy niyo po akong panalangin upang sa tulong ng Diyos ay may pagpatuloy ko po ang gawain ito. God bless us all. Pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.